Si Maria, isang simpleng babae na nakatira sa isang maliit na baryo sa probinsya. Siya ay may pamilya at nag-aalaga ng mga hayop sa kanilang likod bahay. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa tindahan, may napansin siyang isang kakaibang ilaw sa isang madilim na bahagi ng kagubatan na malapit sa kanilang baryo. Parang may tao o nilalang na gumagalaw roon, kaya't na-curious siya at sinundan ito. Nang makalapit siya, nakita niyang isang babae na nakatayo sa tabi ng isang puno, nakasuot ng itim na damit at may mahabang buhok. Ang babae ay nakatingin sa kanya ng malalim at may malamlam na mata. Nang lumapit si Maria, bigla itong nagsalita, "Hindi mo dapat akong sundan, Maria. May masama akong balak." Nagulat si Maria at nagtakbo pabalik sa kanyang bahay. Ngunit habang siya ay naglalakad pa uwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan, tila may isang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Habang pinipilit niyang maglakad ng mabilis, narinig niyang ang mga yapak ng nilalang ay nagsimula ring bumilis. Sa takot ni Maria, mabilis siyang pumasok sa kanyang bahay at pinatigil ang mga bata. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa takot at kaba. Parang may nararamdaman siyang hindi maganda. Kasunod nito, narinig niya ang malalakas na kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Para bang may nilalang na gumagapang sa kisame. Kinabukasan, may narinig na kwento si Maria mula sa isang matandang babae sa kanilang baryo. Ayon sa matanda, may isang manananggal na nagtatago sa kagubatan na malapit sa kanilang lugar. Ang manananggal, isang nilalang na may kakayahang maghiwalay ng katawan, ay may pangil at mahabang mga pangil na ginagamit upang maghanap ng dugo ng tao, lalo na ng mga buntis. Ang manananggal ay kilala sa kanilang baryo at matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Dahil sa kabang nararamdaman ni Maria, nagtulungan ang mga tao sa baryo upang maghanap at mapigilan ang manananggal. Isang gabi, habang ang buong baryo ay nagbabantay, nagpasya si Maria na magtago sa isang madilim na bahagi ng kagubatan upang makita ang manananggal. At hindi nga siya nabigo. Habang naglalakad sa ilalim ng buwan, nakita ni Maria ang isang babae na muling lumabas mula sa isang puno, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya normal. Ang katawan ng babae ay nagsimulang maghiwalay sa itaas at nagkaroon ng isang malaking pakpak ng paniki na tumagos sa hangin. Si Maria ay natakot, ngunit nanatili siya sa dilim at naghintay. Mabilis siyang tumakbo at nagdala ng ibang mga tao upang sugurin ang manananggal, ngunit nang dumating sila, wala nang natagpo ang katawan ng babae. Ang lahat ay naglaho sa dilim. Hanggang sa ngayon, ang manananggal sa kanilang baryo ay nananatiling isang misteryo at hindi pa nahuhuli. Simula noon, palaging nag-iingat si Maria at ang kanyang pamilya sa tuwing gabi. Hindi nila alam kung kailan muling magbabalik ang manananggal, ngunit palaging may kabang nararamdaman ang mga tao sa baryo tuwing gabi, at ito ang naging isang permanenteng kwento sa kanilang mga salaysayin.